kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayon. Mga kapatid, ngayong ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ito po ay pag-asa ang hatid sa atin na kung saan naroroon si Jesus, doon din po tayo patutungo. Ngayon din po ay linggo ng pandaigdigang pakikipagtalastasan. Naway makipagtalastasan tayo na ang ating hangarin ay magkaunawaan, pagkakaisa at kapayapaan, hindi po pagkahati-hati. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng dakilang
urit paraan ng komunikasyon para sa ikalalapit natin sa Kanya at sa isa't isa. Sa pagpapasalamat sa mga ito, alamin natin kung ginagamit natin ang mga ito ayon sa Kanyang kalooban at plano. Ipinagkaloob mo sa amin ang mga komunikasyong panlipunan para magkaroon ng pagkakaisa at pagkalinga. Patawarin mo kami sa paggamit nito sa pagpapairal ng mga hidwaan at karahasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang mga komunikasyong panlipunan para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ng sangkatauhan. Patawarin mo kami sa paggamit nito sa pagpapalaganap ng mga katiwalian. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang mga komunikasyong panlipunan para itaguyod ang katarungan at pagmamahal sa katotohanan. Patawarin mo kami sa paggamit nito bilang daluyan ng kasinungalingan at kasangkapan sa pang-aapi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ang siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya ay umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na rin sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya,
Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakit ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakit ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umaakit ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakit ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya tayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang ating mga isip upang malaman ninyo na ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapahamalaan, kapangyarihan at kapamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin ang Diyos, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapanalig, mga kapatid. Tulad po ng tinuran ko kanina sa simula ng misa, pag-asa po ang hatid nitong pag-akyat sa langit ni Jesus. Ibig sabihin, hindi lang po talaga tayo panlupa, tayo po ay panlangit, may inihandang tahanan ang Diyos sa atin sa pamamagitan mismo ni Jesus. Kung mapapansin niyo mga kapatid, ito po ang pangalawang misteryo sa luwalhati sa banal na rosaryo. Ito rin po ay nasa artikulo ng ating pananampalataya na mamaya ay ating ipahahayag pagkatapos ng aking homilya. Na matapos ang kanyang pagpapakasakit at pagkamatay at muling pagkabuhay, siya'y umakyat sa kalangitan. May mga tao pong hanggang ngayon hindi po nila mamemorya yung misteryo ng Santo Rosario na kailangan po may kopya. Halimbawa po dito sa misteryo na luwalhati, simple lang po yun. Pagkatapos na nabuhay na muli si Jesus, ano bang kasunod na muli niyang pagkabuhay? Pag-akyat sa langit. Ano bang resulta ng pag-akyat sa langit? Pagbaba ng Espiritu Santo at bunga nung ginawang yun ni Jesus ay ang kadakilaang ibinigay sa mahal na ina, ang pag-akyat. Iniakyat siya, iniakyat. Ito ang kaibahan. Si Jesus ay umakyat sa langit. Kapangyarihan niya sapagkat siya ay Diyos. Ang mahal na ina ay iniakyat. Iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa at pinutungan ng korona bilang reyna ng langit at lupa. Itinuturo ko po yan kasi kailangan kung talagang interesado po tayo na makabisa ang ating pananampalataya, gagamit po tayo ng paraan. Gagamit po tayo ng paraan. Hindi mahina. Hindi ko kasi matandaan, Father. Gagamit tayo ng paraan. Gagamit tayo ng paraan. Gagamit tayo ng images. Gagamit tayo ng mga simbolo. Gagamit tayo ng mga palatandaan. Gagamit tayo ng kwento na kung saan ang daloy ay napakalinaw. Muling nabuhay, umakyat sa langit, pumanaog ang Espiritu Santo, iniakyat ang mahal na ina, pinutungan na. Meron ka na pong misteryo ng luwalhati. Ngayon mga kapatid, bago umakyat si Jesus sa langit, inipon niya ang mga alagad at iba pang tagasunod. May lugar siyang pinapuntahan sa kanila. At malinaw na po ang pagkakakilala, wala na pong sa panig ng mga alagad, wala na pong pagdududa. Pero mayroon pa rin pong ilan, ayon dito sa Ebanghelyo ni San Mateo, mayroong ilang alinlangan. Pero ang 11 ay sinamba nila si Jesus. Pagsamba, ibig sabihin, kinilala nila si Jesus bilang Diyos. Kaya naman po, tinuruan sila na nakipagtalastasan si Jesus sa kanila. Binilinan sila na makatotohanan ni Jesus. Kung si Jesus mismo maya't maya po, nung siya narito sa lupa, nakikipag-usap, binibigyan ng instruction, at nakikinig naman yung mga alagad, at tinutupad ang kanyang mga sinasabi. Ganon din po tayo dapat sa buhay na ito, sa mundong ito. Nakikipagtalastasan tayo sa isa't isa, at kung may nagsasalita, makikinig tayo. At kung tapos na siya magsalita, magpapahayag na tayo ng ating saloobin o ng katotohanan ng nais din nating ipahayag. Tandaan po natin na sa pakikipagtalastasan, ang pangunahing pong layunin nito ay malinawan ang ating isipan, magkasundo, magkaisa. Hindi po away. Kaya yung hahamunin ka, ibubuli ka, o kaya aatakihin ng iyong karangang dangal, o pati yung itsura mo,
O ikaw, kapari-pari mo, kalbo ka. Hindi po ako kalbo. Kasi ang kalbo po, makintab ang ulo. Hindi po makintab ang ulo ko. Pinaano ko lang po yan. Minsan, dahil walang maibato sa yung ano. Dito po minsan, naging biktima ako niyan, ha? Na hindi ko po maintindihan. Kapanalig, nakikinig. Hindi ka naman siguro makikinig dito kung hindi ka kapanalig. Kasi po ang homilya ko po noon tungkol sa pamahiin. Nabanggit ko po, alay ba pag may patay, ang dami po sandamakmak na pamahiin. Minsan kako nasasayang yung pagkain kasi bawal mag-uwi, hindi dapat magdala, hindi na may mga ganong kakong ano. Di sinabi ko, parang last year yun, 20 years na kako kung nag-uuwi ng pagkain mula sa patay. Buhay pa kako ako. At alam ko kung isang araw mamamatay ako, pero ang ikamamatay ko ay hindi pag-uwi ng pagkain mula sa patay. Yun po ang sabi ko. At minsan pa nga po niya, pag may nakita akong pagkain na gusto ko, mahilig ako sa kakanin, nagsasabi ako, bigyan mo ako niyan pag-uwi ko, ha? Padalhan mo ako niyan. Meron ba naman tagapakinig na nag-message, nag-comment, Father, masiba ka pala. Ganon po talaga. Yung mga kakilala ko po, pinigilan ko lang, gustong awayin. Gusto pong awayin. Kako, papatulan niyo kako yan. Kilala niyo ako. Hindi po ako masiba. Kasi ang totoo niyan, isang beses lang ako kumakain sa isang araw. At saka hindi naman kita sa katawan ko, kaya huwag kako papatulan. Hindi napakaano niya walang galang. Hayaan niyo na kako yun. Sana nakikinig siya ngayon. Oh. Hindi siya kapatol-patol. Ang mga pinapatulan natin mga kapatid, naghahatid sa atin ng inspirasyon, ng pag-asa, ng yung natuto tayo. Dahil natuto ako sa iyo, salamat. Dahil natuto ako sa iyo, sige ipagpatuloy mo yung ganyang gawain. Dahil natuto ako sa iyo, gagawin ko rin yan. Sisimulin ko rin ang ganyang estilo. Dahil sa, pwede pala yun, nabuksan ang isip ko. Yun po ang mga pinagyayaman natin, yun po ang pinag-uukulan natin ng pansin. Hindi po yung, kaya sa madaling salita, kung ang binubunga po ng pagbukas ng ating bibig at pagpindot sa gadget ng ating mga daliri ay gulo, hindi po tayo nakikipagtalastasan. Hindi po tayo nakikipag-communicate. Hindi po tayo nagpo-promote ng kapayapaan at pagkakaisa. Isa po tayo sa pinagmumula ng gulo. At kung alam po natin tayo yung pinagmumula ng gulo, magbago na po tayo. Panahon na, oras na, nang ang napakailap na kapayapaan ay makamtan na po nating lahat. Ayon kay Jesus, ibinigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa, kaya binilinan niya po ang mga alagad. Ito po ay bilin hindi lang sa mga alagad. Bilin po ito sa ating lahat bilang mga binyagan, bilang mga mananampalataya. Ang problema po, wala tayong ginagawa na hindi natin ibinubukas ang ating bibig para magsalita, para i-correct ang isa't isa. Mas madali pong turuan yung mga taong hindi pa nila kilala si Kristo, wala pa silang narinig tungkol kay Kristo, wala pang narinig tungkol sa salita ng Diyos, wala pang narinig tungkol sa sakramento, wala pang narinig tungkol sa turo ng simbahan. Napakahirap pong turuan, yung mga pakiramdam nila ay Katoliko kami, isinasabuhay namin. Tingnan mo nga po yun, nagtuturo ako tungkol sa pagtutuwid, tungkol sa pamahiin ko, anong nahita ko. Kasi nga po, mahirap pong turuan yung may karga-karga ng kaalaman. Nang akala niya, yung kaalaman niyang yun ay tama. Lalo na po kapag itinutuwid. Kaya po, huwag po tayo magsawalang bahala. Magsalita po tayo. Sis, mali po yan. Hindi dapat yan. Kahit po sa kinukorek ko yan. Kahit sa mga parokya kung saan ako, hindi ako parish priest, nagmimisa lang ako doon. Pero sabi ko, obligasyon ko yun. Hindi yung pupunta lang ako dito magmimisa, tapos tatangayin ko yung sobre. Hindi ganun ang papel ng pare. Kasi minsan nakikita ko, doon sa ini-insert po nila minsan sa panalangin ng bayan yung mga intensyon. Di ba? Wala naman pong problema ron. Kaya lang po, may maayos pong pag-ano yun. Ilan na po ang tinuruan, pinano ko nung kasi, inuuna po nila, bibirahan na kaagad nila pag-insert, makaluluwa na kaagad. Samantalang mayroon palang panalangin sa kagalingan, pasasalamat, ligtas na paglalakbay, pagkapasa sa exam. Sabi
Sabi ko, ipahuhuli ka ko yan. Ipahuhuli ka ko yan kasi yun ang tamang pattern, yun ang arrangement. Hindi yung sasabakan mo na kaagad na sandamakmak na mga yumao na mga kaluluwa. Hindi sa binabaliwala natin yung mga kapatid nating yumao. Kaya lang may tama puro ng arrangement. Yung iba po sumusunod, yung iba wala lang. Ay, wala na po ako magagawa doon. Nagawa ko ng papel ko. Nagawa ko ng parte ko, nasabi ko na. Nasa kanila na po yung bola. Patuloy ba nila itong i-dribble? Sige lang. O isushoot nila ito ng tama? Ang kapangyarihan ay ibinigay sa simbahan sa pamamagitan ng mga alagad. At tayo po ay bahagi ng simbahan. Bahagi po tayo ng simbahan. Tayo ang simbahan. Kaya dapat po tayo magturo. Kung nagtuturo lang tayo, ang dami ko po naririnig na, hanggang ngayon, Father, hindi nila alam yan. Hanggang ngayon, hindi nila alam yan. Mayroon pong isang grupo na mga aktibo po sila sa simbahan na organisasyon. Di ko na po babanggitin. Pero bigyan ko kayo ng clue. Kulay ubi po ang palda nila. Oh, alam niyo na kung anong grupo yung mga yon. Eto na. Alauna po yung misa ko doon sa Patay sa kasamahan nila. Kasamahan nilang yumao. Alauna. Dumating po ako doon ng mga 10 to 1 o 15 minutes, quarter to 1. Nagkakagulo sila. Bakit sila nagkakagulo? Nagkakagulo doon sa lalagyan ng pagkain. Sabi ko sa sarili ko, nag-ayos ako nung altar, ay nung gamit sa altar, kasi naka-ready na po yung ano doon. Tinawag ko yung isang pabulong ha po yung kung ayoko namang guluhin yung mga, nag-uunahan pa po sila kasi, di ba pag sunod-sunod kayong gumamit ng water dispenser, lumalamig na yung di ba? Nakaano po doon yung mga, nakasahod yung mga nila. Sabi ko doon sa isang member, pabulong po ang sabi ko, di ba kako magmimisa tayo, ba't nagkakainan sila? Sukat mo ba naman po ang ginawa pabulong ang, hoy! Ba't ako ay nagkakainan? Sabi ni Father, ganun po ang ginawa. Binabulantang yung mga binitawan niya, nag-upuan. Ipiniliwanag ko po sa kanila, nagsimula na po ako ng misa nung ganitong parte, humiliya. Hindi ko po gustong ipahiya kayo. Hindi ko gustong, kaya lang po, nagulat ako sa inyo. So I talk about Eucharistic fasting. Eucharistic fast. 1 hour before the Mass, there should be no solid food. There should be no, in reverence to the body of Christ that we will be receiving as an act of faith, love, and respect for Jesus, the bread of life. Abay, may umapila pa po. Father, akala namin hindi na itinuturo. Hindi binabago yan, ha? Umapila pa talagang taas ng kamay. Akala namin hindi na paano. Meron pang bubulong mo. Habang nagsasalita po, nagsasalita din sila. Nagsasalita din po sila, sabay-sabay na. Ay, napakaliit po na Memorial Chapel. So ang iba po naririnig ko nagsasabi, kasi naman nakita ko sila sinimulan, di sumunod lang naman ako kung wala kasi nagpasimula. So nagsisisihan na po ng Nakita niyo po kung gaano napakahirap turuan? Kasi ang alam nila, yung alam nila. Mga kapatid, panahon na po para alamin kung ang alam nga natin yun ang tama. Kung alam nga natin yun ang totoo. Kung alam nga natin yun ang malinis. Kung alam natin yun ang makatarungan. Kung ang alam natin ang magpupromote ng kapayapaan at pagkakaisa at ikabubuti, hindi lang ng ating mga sarili, kundi ng ating lipunan, ang sambayan ng Pilipino. Paanong sinabi ni Jesus na kasama niyo ako hanggang sa wakas ng panahon samantalang aakyat siya sa langit? Simple lang po. Ang tinutukoy niya rito ay ang presensya ng Espiritu Santo. Katulad ng mga sinabi niya sa mga nakaraang ebanghelyo, mga nakaraang araw bilang paghahanda ng kanyang paglisan, pag-akyat sa kalangitan, hindi ko kayo iiwang tila mga ulila. Hindi kayo i-abandona, hindi ko kayo lilisanin. Sa paglisan ko, may ipapadalang Ama sa aking pangalan upang kayo ay turuan at tulungan. Sa mga araw na hindi na kayo magtatanong kasi magiging malinaw ang kaalaman ninyo tungkol sa lahat ng tinuro ko.
sapagkat ang ituturo nila sa inyo ay kung ano ang nanggaling sa akin at lahat ng meron ako at alam ko ay mula sa Ama. Sa madaling salita, ang binabanggit na naman dito ni Jesus ay ang banal na santatlo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, sapagkat kung nasaan ang isa, ando doon din po yung dalawa. Pero huwag kayong magsabing, so ipinako din sa krus ang Ama at ang Espiritu Santo. Hindi. Kasi ang nagkatawang tao ay ang ikalawang persona lamang, hindi ang Espiritu Santo at hindi rin ang Ama. Pero wala tayong tatlong Diyos, mga kapatid. Iisa lang ang ating Diyos na may tatlong natatanging pag-iral. At ito pa ang gusto kong pagtuunan natin ng pansin. Lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng daigdig. Hindi po sinabi ni Jesus na, lagi niyo akong kasama kapag masaya kayo. Lagi niyo akong kasama kapag malusog kayo. Lagi niyo akong kasama pag mayroon kayo sapat na budget. Lagi niyo akong kasama kapag maganda ang panahon, walang kalamidad. Lagi niyo akong kasama kapag mapayapa ang kapaligiran, walang away, walang gulo, walang power tripping, at walang nakakahiyang pagkilos ng mga leader o asal. Kasama ninyo ako kapag walang may karamdaman. Hindi po. Hindi po. Lagi natin siyang kasama sa lahat ng saglit. Kahit sa mga sitwasyong di natin ramdam ang kanyang presensya. Kahit na tayo hirap na hirap. Kahit na parang hindi dinirinig ang ating panalangin. Kahit na parang ang layo-layo niya sa atin. Nakatitiyak po tayo mga kapatid. Kasama natin siya. Hindi magkakabula ang kanyang tinuran. Di ba sinabi niya yon? Mapaparam ang langit at lupa, pero ang aking tinuran, ang aking sinabi, ay magkakatotoo. Panghawakan po natin yan. Isa po sa nagpapabigat sa dibdib natin at nakakapawi ng pag-asa ay ang pag-iisip nating hindi ako pansin ng Diyos. Wala na siya atang oras sa akin. Kahit kailan, hindi po yun totoo. Pakiramdam lang po natin yun. At maging si Jesus, sa kanyang pagiging tao, naramdaman niya po yun nung siya'y nakapako sa krus, nung kanyang isigaw na, Ama, Ama, o Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Pero ang totoo, hindi siya pinabayaan ng Ama. Kapiling niya ang Ama sa lahat ng saglit. Pinag-aralan po ng mga dalubhasa, mga doktor, yung mga tinamong sugat at hirap ni Jesus, gamit po yung shroud. Na kung ordinaryong tao lamang, hindi po kakayanin yung napakatinding hirap. Hindi po aabot sa ilang oras na, kasi nagtagal pa po ng 3 oras si Jesus sa krus. Maliban po sa kanyang katatagan dahil sa pagsampalataya sa Ama. Ang Ama at ang Espiritu Santo ay kapiling niya. At yun po ang magandang balita. Kapiling natin ang Diyos sa tuwi-tuwi na. Huwag po tayo mag-aduda, huwag tayo mag-alinlangan. Hindi po tayo madidepress sa buhay na ito. Hindi po tayo makaiisip ng negatibo na magiging tayo marahas sa ating mga sarili sapagkat ang Diyos kumikilos ayon sa kanyang paraan at ayon sa kanyang kapanahunan. Narinig natin sa 2nd pagbasa. Magtiwala tayo sa Diyos, mga kapanalig. Hindi niya tayo bibiguin. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan Sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinasigla ng pagbabalik ni Jesus sa tahanan ng Ama, tayo ay lumapit sa Diyos na ating ding Ama at idulog ang ating mga hinaing at panalangin. Ating sabihin, Ama namin sa langit, pakinggan mo kami. Ama namin sa langit, pakinggan mo kami. Para kay Papa Leon, 16, mga opispo, mga pari, matatag, masipag, at buong kabanalan nawa nilang mapunan, pamunuan ang simbahan upang manatili silang karapat-dapat nakahalili ng mga apostol. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga binyagan, higit yung mga inuusig sa kanilang pananampalataya, maipahayag nawa natin ang ating pananalig kay Kristong muling nabuhay na laging sumasa atin hanggang sa huli nating hininga. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng kabataan, maging matatag nawa sila sa kanilang pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay at mas sigasig na isabuhay ang katotohanan nito. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga media practitioners at bloggers, gamitin nawa nilang ng responsable ang mga talentong kaloob ng Diyos sa kanila sa komunikasyon sa pag-uulat ng katotohanan at di fake news. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Mahabaging Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa maringal na pag-akyat ng iyong anak na si Jesus sa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at patatagin kami sa aming pagsisikap na mahalin siya at ipangalat ang kanyang turo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nagmula sa pag-ibig mo. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan.
Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli magabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin si ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo.
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patuloy po nating ipanalangin ang kapayapaan sa ating bansa, ang katinuan. Hindi po tayo magtuturo kung kani-kanino, maging sa mga sarili natin, tingnan po natin kung may katinuan tayong taglay. Minsan po nakikita lang po natin yung kabalasubasan ng iba, pero hindi po natin nakikita na may dapat din tayong ituwid sa ating mga sarili, may dapat tayong baguhin. Lahat po tayo, lahat, bilang po pagpupugay at pagtugon sa panawagan ni Jesus na turuan ang sangkatauhan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristong umakyat sa kalangitan. Salamat sa Diyos.
saysay. Dahilan sa'yo ako'y aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, pupurihin kita, pupurihin kita. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami